Karaniwang nakafocus tayo o nakatuon yung ayuda sa low-income sector sa gitna ng energy emergency. Meron po bang nakahandang tulong ang gobyerno para naman sa middle-income earners na ramdam rin yung pagtaas ng presyo ng langis sa Yusek? Meron po. Hindi man po natin masasabi na cash assistance ang tinatanggap ng mga middle income or middle income earners. Masasabi po natin na yung pong ibinigay po ng Pangulo at ng DOTR patungkol po sa 50% na discount sa LRT, MRT ay malaking tulong po ito dahil karaniwan din po dyan ay mga middle income ang nag-a-avail ng ganitong klaseng transportasyon. Maliban pa po dyan, naibigay na rin po, nasuspend na rin po ang excise tax para sa LPG at kerosene. At alam po natin na lahat po tayo dito ay gumagamit po ng LPG at kerosene at malaking bagay po ito para maibsan ng konti ang dinaranas natin mga pagtaas ng presyo, dulot na rin po ng krisis dito sa Middle East. At maliban pa po dyan, meron na rin pong proyekto, ang SSS, ang GSIS at ang Pag-ibig. At atin po lang babanggitin na sa SSS po ay up to 60 billion pesos na rin po ang financial assistance at benefit services ang ibinibigay sa mga members, pensioners at mga employers sa pamamagitan po ng mga loan programs. At pati po yung condonation para sa mga loan penalties at employer contribution delinquency ay maaari po makapag-avail para po maiwasan po ang penalty at magkakaroon po ng condonation. Sa GSIS naman po ay ini-implementa rin po ang Balik Ginhawa Program kung saan mayroong 3-month loan moratorium kung saan nire-refund muna yung 3 months na kanilang ibinayad para magamit pansamantala ng ating mga kababayan. At pati po sa Pag-ibig ay meron na rin po na special benefits package na ibinibigay para sa repatriated OFWs po natin.